rockin' with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! This is your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong gabi. Syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo, ang ganda-ganda ko pa rin. Charot! So yon, so kararating ko lang galing dinner with Nu dahil nag-celebrate kami ng Valentine's Day. So happy Valentine's sa lahat ng mga viewers natin, ng mga kaibigan natin na talagang solid na makamamasam dyan. Happy Valentine's sa inyong lahat. And then of course, sa mga kaibigan natin na nasa ibang bansa, katulad ng US, Canada, nakagigising lang at nagsisimula na ng kanilang araw, Happy Valentine's sa inyong lahat. And then of course, sa mga kaibigan naman natin na nasa Saudi Arabia, yon. So syempre, Happy Valentine's. So yon, I hope na sana na-enjoy nyo ang araw ninyo at sana naramdaman ninyo ang pagmamahal ng inyong mga mahal sa buhay. So yon, so sabi nga ganon, keep smiling lang. O, diba? So, yan. At ito na nga, syempre, kahapon nga naloka tayo dahil si Atisa Manalo ay muling magbabalik nga dito sa Miss Universe Philippines. So, syempre, yung maraming natuwa, yung mga tagahanga niya, sobrang happy. Dahil, ayun nga, Atisa Manalo, she's back. O, diba? So, syempre, nabigyan sila ng pagkakataon na makuha ang corona ng Miss Universe Philippines. Kumbaga yung chance na tinatawag. And then, of course, ayun, so talagang lumalaban talaga ang pambato nila ng bonggang-bongga. Isa ko doon sa mga natutuwa kasi hamon to kay Atisa Manalo. At tulad nga ng sinabi ko sa vlogs ko, wow, Atisa Manalo, matapang siya sa kanyang pagbabalik. O, di ba? Kasi parang after niya nga ma-failed sa Miss Cosmo na inaasahan natin na makuha sana niya yung corona, nawala na ng pag-asa yung iba kasi si Atisa mismo nagsabi na ayaw niya nang sumali muna. Pero, she's back. And then, natuwa naman ako doon sa decision niya kasi kahit parang feeling ko na hindi pa siya ganun ka-prepared, at least, di ba, nag-try uli siya ng one more time. Parang pili ko ito na yung huling laban ng Atisa Manalo. And then, ayun, so maraming natuwa yesterday dahil, ayun nga, na-confirm na ang kanilang manok ay magbabalik uli. So, yan. So, isa ba ako sa mga natuwa? Natuwa ako, syempre. Parang Atisa Manalo yan, no matter what happened, di ba? At eto, siyempre, yung mga basher ni Atisa Manalo, buhay na buhay din ang mga dugo nila sa pambabash nila kay Atisa Manalo. Diyos ko, ang dami ko nga nabasa doon sa channel ko na sa Bruce's Crown. Talagang binabatikos nila ng bongga-bongga. So, natuwa din ako sa kanila kasi, alam mo yun, yung parang hindi pa man nananalo si Atisa Manalo, ay gigil na talaga sila. So, hindi ko alam kung ano ba ang ginawa ni Atisa Manalo sa kanila at naiirita sila ng bonggang-bongga. Pero isa lang ang naging analysis ko dito. Yung mga nambabash kay Atisa Manalo, they're afraid siguro na baka manalo kasi ang Atisa Manalo. So kaya talaga tinuturn down talaga nila ng bonggang-bongga. Talagang ando doon binabatikos talaga nila. Siguro nando doon na nakikita nila na malakas pa rin ang Atisa Manalo kasi kung hindi ka naniniwala na hindi siya malakas, or hindi ka naniniwala na potential siyang manalo ng corona, hindi mo siya ibabash. Ba't mo naman siya ibabash kung alam mong mahina? Kasi yun yung mga sinasabi nila, ang hina naman ni Atisa, malamya. Ayan din yung sinabi natin noon kay Michelle D, pero nanalo si Michelle D. Sinabi natin na ang bigat ni Michelle D, hindi naman ganun kabongga magpasarela, pero Michelle D, nang bumalik siya, nanalo siya ng Miss Universe Philippines, di ba? So, hindi natin alam kung ano ang magiging bardagulan ng mga kandidata dito at gano'n na nga ba kalakas ang isang Atisa Manalo. Pero isa lang ang nasisiguro ko. Ang laban ni Atisa Manalo ay nagdesisyon siya na buo yung loob niya. Dahil hindi naman yan pupunta dyan kung hindi siya sigurado sa sarili niya. So, nandoon lang siguro na dapat talaga pag-aralan niyang maigi to. Kahit di naman ako, ang obserbasyon ko, nandoon ako 50-50, natatakot ako para sa kanya, maaaring baka masayang yung laban niya,
Or pwede din naman sabihin natin na na baka manalo na siya, 'di ba? Kasi hindi mo alam kung kailan magiging handa ba ang kandidata. So palagay natin, pumunta siya dito dahil hindi pa siya handa. So maraming nag-aano na, hindi ka naman handa, ganun pa rin naman yung ipapakita mo. Pero sabi nga ganun ni Arbony, kung hindi ka kikilos ngayon, kailan? O, di ba? Kung hindi ka gagalaw ngayon, kailan? After 5 years, doon mo pa sasalihin. So, iba na ang itsura niya. So, yung mga ganong tipo. So, ngayon, mas malaki pa rin yung chance kasi ni Atisa Manalo na manalo ngayon ng Miss Universe Philippines dahil siguro sa mga experience niya from last year going to Cosmo, and ayun siguro ang bubuo sa kanya bilang isang kandidata na matapang sa kanyang pagbabalik. Sabi nga ganun, di ba, may kasabihan nga kung saan ka nadapa, doon ka bumangon. And I think magandang shot to kay Atisa na habang nandoon ramdam mo yung mga failure mo, doon ka lumaban kasi doon ka kukuha ng lakas. So, maganda kasi nakita ko sa dami ng mga magkukumpit ditong malalakas, hindi siya natakot. Kumbaga nandoon na, okay, sige, makikipagsabayan ako sa inyo. And I think it's a good idea. Kung si Vina nga ng Thailand, hindi napagod magpabalik-balik sa Miss Universe Thailand, di ba? Sa pang-apat na pagkakataon. Andiyan din si Pia Wurtzbach sa 3 pagkakataon. She tried and tried and tried. And then marami din basher. Pero sa awa naman ng Diyos, di ba? Naging Miss Universe. Either Catriona Gray, na-failed din naman siya sa Miss World during her time. Hindi rin naman niya nakuha ang corona. At ando doon sa part na nakita naman natin kung gaano din naman kaganda ang Catriona Gray nung lumaban siya sa Miss World. Parang Atisa Manalo story. Combination ng Atisa Manalo and Catriona Gray story, di ba? Kung iisipin mo. Ngayon, ang nakay Atisa na lang yan kung paano niya igagalaw to. Pag nakuha niya yung corona dito, ibig sabihin nun, that is your destiny. Ang kwento niya dito ay magiging inspirasyon sa lahat kung sakaling makuha niya yung corona. Kasi parang never give up kahit maraming beses ka na failed. Just stand up. Diba? And ayun yung nakikita ko ang rason kung bakit siya nandirito. And bigyan natin siya ng chance, bigyan natin ng pagkakataon na mailaban niya yung sarili niya. So ngayon, kapag natalo na siya, ayun na siguro talaga yung end na hanggang dito ka na lang. Pero kapag nanalo yan, ibig sabihin nun ay may dahilan ang Diyos kung bakit nangyari yon. And then tingnan natin sa Miss Universe, di ba? So maganda ang merong kwento itong si Atisa kung sakasakali dahil maraming pwedeng ma-inspired sa kanyang ginagawa. At yun yung gawin nating dahilan kung bakit siya nandirito. And I hope na sana makuha niya na to, di ba? Kaya sa mga basher ni Atisa Manalo, may karapatan si Atisa Manalo magdesisyon kung ano ang gusto niya sa buhay. Hindi yung desisyon ninyo. Sabi ko nga, kahit naman sabihin mo na, ano ba yan si Atisa? Andiyan na naman. Paano kung siya ang manalo? May magagawa ka ba? Wala ka namang magagawa Dahil lang yun kasimple. Ako, sa totoo lang, hindi ko masasabi sa inyo na ako mananalo na yan dito. Pero nandoon ako na hinahayaan ko lang. Kasi, decision niya yan Ayun yung gusto niya tingnan natin. I hope na sana napag-isipan niya talaga to ng maigi. Kung mananalo ka, congratulations. Kung hindi naman, wala tayong magagawa. Diba? So, yun. So, kung manalo siya, kahit pa magpuputak ako, bakit siyang ipapadala? Kung sa kanya na ibigay yung corona, di go, 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 di ba? So, yun. So, I love Atisa Manalo, the way kung paano siya talaga nagdesisyon dito at kung paano niya ilalaban yung sarili niya. And doon ako natutuwa dahil yung kwento na meron siya na pwede na ma-share at pwede tayong may matutunan in the future, I think it's good example para sa atin. And tingnan natin kung ano ang kayang ipakita ni Atisa Manalo ngayong taon na to dito sa laban niya sa Miss Universe Philippines.
wish all the best for her. So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So, yan. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Laban lang, walang imposible. So yan, so guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.